Piniga ni Carlo ang kanyang kamay. Ang init ng disyerto ay bumabalot sa kanyang balat. Lumilikha ng kakaibang pamilyar na panunuyo sa lalamunan. 5 taon. 5 taon ng pag-asa, pagtitiis at pangarap na muling mayakap si Bianca. Ang bawat sentimong pinagpawisan niya sa bansang ito ay may pangalan. Bianca, bahay, pamilya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang litrato sa kanyang wallet. Ang ngiti ni Bianca ay kasing liwanag pa rin ng unang araw na nagkakilala sila. Ang bawat video call ay isang maliliit na patak ng ulan sa kanyang uhaw na kaluluwa. Ang bawat mahal kita ni Bianca ay isang pangako na pinanghahawakan niya. Anak ng, ang init. Bulong niya sa sarili. Pinunasan ng noo gamit ang likod ng palad. Ang singaw mula sa lupa ay tila humahabol sa kanyang bawat hininga. Pare, tapos ka na ba dyan? May last check pa tayo bago mag-off shift. Ang sigaw ni Diego, ang kaniyang kasamahan mula sa malayo. Oh, Diego, patapos na! Sigaw niya pabalik. Ang boses ay bahagyang nilalamon ng hangin. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng langis at alikabok ay kumapit sa kanyang ilong. Gusto niya nang umuwi. Gusto niya nang makita si Bianca. Ang anibersaryo nila ay papalapit na. At ang idea ng isang sorpresa ay nagbigay ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Lihim siyang nagipon. Bawat sobra ay itinago. Bawat pangungulila ay ginawa niyang gasolina para sa kanyang plano. Kailan ka ba talaga uuwi, pare? Tanong ni Diego. Lumapit sa kanya, inilapag ang kanyang helmet sa mesa. Ewan ko, Diego, baka next year pa. Sagot niya, isang ngiti na may bahid ng pandilin lang ang sumilay sa kanyang labi. Mahirap pa rin ang pera eh. Nako, matagal ka na rin dito ah. Hindi ka ba nangungulila kay misis? Nangungulila sobra, pero kailangan eh. Para sa pangarap namin. Sagot niya, ang kanyang tingin ay bumalik sa litrato. Gusto namin ng sariling bahay. Gusto ko nang simulan ng pamilya namin. Yan ang dahilan. Ang ganda ng misis mo, Carlo. Ingatan mo yan, ah. Payo ni Diego. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Oo naman, Diego. Sa kanya lang ako. Sinabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ngunit sa loob niya, ang kaba ay lumalaki. Ang desisyon ay matagal nang nabuo. Isang linggo ang lumipas at si Carlo ay nasa isang sulok ng internet cafe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Ang mouse ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat click ay isang hakbang papalapit sa kanyang sorpresa. Isang ticket po papuntang Manila please, one way. Sabi niya sa lalaking nasa kabilang linya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Pinakamabilis na flight. Okay sir, may available po tayo next week. Kailangan niyo po ba ng priority boarding? Kahit ano, basta makauwi ako agad. Alright sir, confirmation will be sent to your email. Thank you for choosing us. Pinatay niya ang tawag. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang at mayayakap na niya si Bianca. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang dormitoryo. Ang bawat hakbang ay puno ng gaan. Kailangan niyang magpaalam sa trabaho. Kinabukasan, lumapit si Carlo sa kanyang supervisor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, kailangan ko po umuwi sa Pilipinas. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamadali. Oh, bakit? Anong nangyari? Tanong ng supervisor. Nakataas ang isang kilay. Emergency po. Nagkasakit po ang nanay ko. Kailangan ko po umuwi agad. Pagsisinungaling niya. Ang kurot ng konsensya ay panandali ang sumagi sa kanya, ngunit nalunod ito ng matinding pananabik. Ganun ba? Kailan ka babalik? Hindi ko pa po alam, sir. Depende po sa kalagayan ni nanay. Siya, sige. Ayusin mo na ang mga papeles mo. Sana gumaling ang nanay mo. Salamat po, sir. Ang bawat araw ay tila isang dekada. Pinilit niyang manatiling kalmado sa mga video call nila ni Bianca. Mahal, kumusta ka na? Ang payat mo yata. Ang boses ni Bianca ay malambing. Ang kanyang mukha ay nakangiti sa screen. Okay lang ako, mahal. Ang init lang dito. Sagot niya, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw, kamusta?
May bago ka bang balita? Wala naman, mahal. Ito, trabaho lang. Nakakapagod din minsan eh. Sagot ni Bianca, ang kanyang tingin ay bahagyang lumihis. Miss na kita. Ako rin, mahal. Sobra. Sinabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Ang pagnanais na sabihin ang totoo ay halos hindi na mapigilan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang sorpresa, ito ang lahat. Bumili siya ng paboritong pabango ni Bianca. Ang amoy ng jasmine at vanilla ay bumalot sa kanyang ilong. Nagdala ng matatamis na alaala. Kasama nito, isang simpleng singsing, ginto na may maliit na diamante. Simbolo na kanilang 5 taon. Hinawakan niya ang singsing, ang lamig ng metal ay sumasalubong sa init ng kanyang palad. Itong magbubuklod sa kanilang mga pangarap. Sa paliparan, ang ingay ng mga abogadong nagmamadali. Ang anunsyo ng mga flight, ang amoy ng kape at bagahe ay bumalot sa kanya. Pinasadahan siya ng tingin ng kanyang boarding pass. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Flight 5J753 to Manila is now boarding. Ang anunsyo mula sa loudspeaker. Tumayo siya, ang kanyang bagahe ay bitbit. Bawat hakbang patungo sa gate ay isang hakbang papalapit sa kanyang kinabukasan. Sa loob ng eroplano, nakaupo siya sa tabi ng bintana. Ang ulap sa labas ay tila kumot na bumabalot sa mundo. Kamusta po ang biyahe niyo, sir? Tanong ng flight attendant, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay lang, ma'am. Medyo kinakabahan lang. Sagot niya, isang tipid na ngiti ang isinukli. First time po bang umuwi? Hindi po, pero excited lang po talaga. Pag-amin niya, ang kanyang tingin ay bumalik sa ulap. Nagbalik sa kanyang isip ang lahat ng sakripisyo, ang pagtitiis sa init, ang pangungulila sa pamilya, ang pagod sa trabaho. Ang bawat patak ng pawis, bawat segundo ng pangungulila ay may halaga. Para kay Bianca, para sa kanila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi ito panahon para sa kalungkutan. Panahon ito para sa pagdiriwang. Pagdating sa Pilipinas, gabi na. Ang amoy ng sariwang hangin na may halong usok ng sasakyan at amoy ng basa-basang lupa ay bumalot sa kanya. Hindi niya tinawagan o tinext si Bianca. Gusto niya itong sorpresahin. Sumakay siya ng taxi. Ang kanyang puso halos lumabas sa kanyang dibdib. Kuya, sa Manibago Street po tayo. Sabi niya sa driver. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sige sir, malapit na po tayo. Sagot ng driver. Habang papalapit sila sa bahay, ang kanyang kaba ay napalitan ng matinding pananabik. Ang ilaw sa sala ay nakabukas. May 2 pares ng sapatos sa labas ng pintuan. Bukod sa kay Bianca. Isang pares ng maliit na tsinelas ni Bianca at isa pang pares ng sapatos na panlalaki. Napakunot ang kanyang noo. Sino kaya ang bisita? Dahan-dahan siyang bumaba ng taxi. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa loob. Ang susi, nasa kanyang kamay. Ang ngiti ay halos hindi na mapigilan. Lihim siyang nag-abang sa labas. Ang kanyang puso ay naghahanda sa isang matamis na yakap. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang imaheng bumiyak sa kanyang mundo. Nakita niya si Bianca, hindi nag-iisa, kundi yakap-yakap ang ibang lalaki sa kanilang sofa. May halong intimasya ang kanilang galaw. Ang mga salita ng pagmamahalan ay naririnig niya mula sa kanila. Mahal, ang galing mo talaga magpatawa. Ang boses ni Bianca ay malambing. Ang kaniyang tawa ay kumalat sa hangin. Siyempre, para sa iyo, mahal. Ang boses ng lalaki, malamig at puno ng pagmamahal. Umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Miss na kita eh. Nanigas si Carlo sa kinatatayuan. Ang singsing na hawak niya ay nahulog sa sahig. Gumawa ng isang maliit na kalansing na nalunod sa ingay ng kanilang pag-uusap. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng matinding sakit, pagkabigla at galit. Naghalo ang pagtataksil at pagdurog sa kanyang puso. Ang kanyang mundo, gumuho sa isang iglap. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng ingay.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa eksena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat paghinga ay tila isang matalim na kutsilyo na sumusugat sa kanyang dibdib. Pinili niyang manahimik, umalis ng walang bakas, at magplano ng isang leksyon na hindi malilimutan ni na Bianca at ng lalaki. Ang kanyang pagmamahal ay napalitan ng matinding pait at pagnanais na gumanti. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang puso ay durog. Naglakad siya palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang kaluluwa na puno ng galit. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabo na bangungot. Nagkubli si Carlo sa isang murang hotel sa labas ng Maynila. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang puso ay nadudurog. Bawat pagpikit ng mata, nakikita niya mukha ni Bianca, ang kanyang tawa, ang kanyang yakap. Ngunit sa likod ng mga alang-alang yun, ay ang imahe niya na kayakap ang ibang lalaki. Ang singsing na nahulog sa sahig ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang simbolo ng pangarap na nawasak. Walang hiya. Mga hindi marunong mahiya. Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang kamao ay humampas sa pader. Nag-iwan ng pulang marka. Paano niya nagawa sa akin to? 5 taon. 5 taon ng sakripisyo. Para sa kanya. Para sa atin. Ang amoy ng lumang carpet at sigarilyo sa silid ay tila nagpapabigat sa kanyang hininga. Sumandal siya sa dingding. Ang lamig ng semento ay hindi kayang pawiin ang naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Narinig niyang tawanan mula sa kabilang silid. Ang tunog ay tila lalong nagpapalala sa kanyang pighati. Carlo, nasan ka? Ang boses si Bianca sa telepono. Matamis at nag-aalala. Lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Nag-aalala ako. Nag-aalala? Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na makilala. Talaga lang, Bianca? Nag-aalala? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang boses mo? Huwag kang magkunwari, Bianca. Alam ko. Nakita ko. Ang bawat salita ay tila isang matalim na salamin na bumaon sa kanyang dila. Tahimik ang kabilang linya. Isang mahabang nakabibinging katahimikan. Anong nakita mo? Ang boses si Bianca ay mahina, halos hindi na marinig. Ang pagtataksil mo. Ang pagtataksil nyo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sa bahay natin, Bianca. Sa bahay na pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko, sa sofa na pinangarap natin pagtatambayan ng mga anak natin. Isang malakas na hikbi ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Carlo, pakiusap. Hindi ganun ang iniisip mo. Hindi ganun yun. Hindi ganun? Anong hindi ganun, Bianca? Nakita ko kayo. Magkayakap, naghahalikan. Narinig ko mga salita niyo. Ang mga matatamis sa salitang yun na dati para lang sa akin. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pait. Sino siya, Bianca? Sino ang lokong yun? Carlo, kumalma ka muna, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Ano maayos, Bianca? Pagkatapos ng lahat ng to, may maayos pa ba? 5 taon na ako nagpakahirap sa disyerto. 5 taon na ako nangulila. 5 taon na akong nangako sa'yo, sa aking pangarap. At ito ang igaganti mo sa akin? Hindi ko sinasadya, Carlo. Nalulungkot ako. Mag-isa ako. Ang boses ni Bianca ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa pandinig ni Carlo, ito ay tila isang malaking kasinungalingan. Nalulungkot ka? Mag-isa ka? May telepono, Bianca. May video call. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka nagsabi? Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Akala ko ba, mahal mo ako? Akala ko ba tapat ka? Mahal kita, Carlo. Mahal na mahal, pero ang layo mo eh. Napakatagal mo. Kaya naghanap ka ng iba? Kaya naghanap ka ng kapalit? Ganun kadali, Bianca? Ganun kadali mong ipinagpalit ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang mga pangarap natin? Hindi.
Hindi ko alam, Carlo. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patawarin? Paano, Bianca? Paano ko patatawarin ang pagtataksil na to? Ang pagdurog mo sa akin sa puso ko. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Sino siya? Sabihin mo sa akin, Bianca. Sinong kasama mo? Tahimik muli si Bianca, ang kanyang hipi lalong lumakas. Hindi mo sasabihin? Fine. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko kayo. At sisiguraduhin kong pagbabayaran yung dalawang lahat ng to. Pinatay niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang galit ay naghalo sa sakit. Lumikha ng isang nakakapasong apoy sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng hotel. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking yun. Kailangan niyang gumanti. Naglakad siya sa isang bar. Ang ingay ng musika at tawanan ay tila nagpapalala sa kanyang kalungkutan. Umupo siya sa isang sulok, umorder ng beer. Ang mapait na lasa ng alak ay tila sumasalamin sa pait na nararamdaman niya. Pre, okay ka lang? Tanong ng bartender, nakakunot ang noo. Hindi ako okay. Sagot niya, ang kanyang tingin ay nakatitig sa kawalan. May problema ba? Malaki. Bulong niya, ang kanyang kamao ay muling kumuyong. Niloko ko ng asawa ko. Pagkatapos ng 5 taon kong pagtatrabaho sa ibang bansa, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, niloko niya ako. Napailing ang bartender. Naku pre, mahirap yan. Sino ba ang lalaki? Hindi ko alam, pero malalaman ko. Sigurado ka ba? Baka naman may dahilan si misis mo. Dahilan? Anong dahilan niya pre? 5 taon. 5 taon akong tapat. 5 taon akong nag-ipon para sa kanya. Para sa amin. At ito ang ibibigay niya sa akin? Kalma lang pre. Baka may magawa ka pang pagsisihan mo. Walang pagsisisihan. Ang kanyang boses ay matigas. Pagbabayaran nila to. Sisiguraduhin ko. Uminom siya ng uminom. Ang bawat patak ay tila nagpapalakas sa kanyang desisyon. Kinaumagahan, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. May mga kaibigan siya sa Pilipinas. Mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya at sa kanyang pamilya. Paring Mike, kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng tensyon. Carlo, ikaw ba yan? Ba't bigla kang umuwi? Akala ko ba next year ka pa babalik? Tanong ni Mike. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi na mahalaga yon, pare. Mike, kailangan ko ng pabor, malaking pabor. Ano yun, pare? Alam mo namang tutulungan kita eh. Si Bianca. May kasamang ibang lalaki sa bahay. Kailangan ko malaman kung sino siya. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pati na rin ang mga galaw ni Bianca. Saan sila nagpupunta? Anong ginagawa nila? Tahimik si Mike sa kabilang linya. Carlo, sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali, Mike. Nakita ko. Narinig ko. Kailangan ko lang ng ebidensya. Kailangan kong kumpirmahin. At kailangan ko siyang ipahiya. Silang dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mike. Sige pare, gagawin ko makakaya ko. Pero Carlo, mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Wala akong pagsisisihan, Mike. Ang pagsisisihan ko lang, ang pagiging tapat ko sa isang taong hindi pala karapat-dapat. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang isip ay nagsisimula ng gumana. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kung paano? Naalala niya bago siya umalis, nag-install siya ng maliit na spy camera sa sala. Nakatago sa isang maliit na dekorasyon. Para raw makita niya ang bahay nila kahit malayo siya. Isang maliit na bagay na ngayon ay magiging susi sa kanyang paghihiganti. Sana gumagana pa yon, bulong niya. Kinontak niya ang isang kaibigan na marunong sa computer. Humingi ng tulong para ma-access ang camera. Ilang oras ang lumipas at sa wakas bumungad sa kanya ang mga video. Ang bawat sandali ay tila isang matalim na patalim na sumusugat sa kanyang puso. Nakita niya si Bianca at ang lalaki. Magkayakap, nagtatawanan. Ang bawat galaw ay puno ng intimasya. Ang bawat halik ay tila nagpapaso sa kanyang mata. Sino ko ba talaga? Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaki sa screen. Sa isang video narinig niya pangalan. Marco, ang galing mo talaga magpatawa. Ang boses si Bianca, puno ng kilig. Marco,
Ulit ni Carlo. Ang pangalan ay tila isang sumpa. Marco. Ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pagmamanman. Sa tulong ni Mike, nalaman niya na si Marco ay kasamahan pala ni Bianca sa trabaho. Isang katrabaho na dati ay kaibigan lang, na ngayon ay naging kalaguyo. Nakuha rin niya ang mga resibo ng hotel na pinuntahan ni na Bianca at Marco mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang hotel. Ang bawat resibo ay isang patunay ng kanilang pagtataksil, isang saksak sa kanyang puso. Ang kanyang plano ay unti-unting nabuo. Kailangan niya silang harapin, hindi nang mag-isa, kundi sa harap ng maraming tao. Kailangan niyang ipahiya sila, durugin ang kanilang reputasyon tulad ng pagdurog nila sa kanya. Saan sila madalas na magpunta? Tanong niya kay Mike sa telepono. Madalas silang kumain sa isang restaurant sa mall, pare. Yung favorite ni Bianca. O kaya naglalakad-lakad sa park. Perfect. Bulong niya, isang ngiti na may bahid ng pait ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan ko maghanda. Bumili siya ng bagong damit, isang simpleng polo shirt at pantalon, para hindi siya magmukhang galing sa disyerto. Kailangan niyang magmukhang kalmado, kahit na ang kanyang kalooban ay naglalagablab sa galit. Isang hapon habang naglalakad siya sa mall, nakita niya sila. Si Bianca at si Marco magkayakap. Nagtatawanan, tila walang problema, tila walang ginagawang masama. Ang kanyang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa to ang tamang oras. Kailangan niya maghintay para sa pinakamagandang sandali. Sinundan niya sila. Nagsimula silang kumain sa isang restaurant. Ang ingay ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga tao, ang amoy ng pagkain ay tila nagpapabagal sa oras. Nakita niya si Bianca na nakangiti kay Marco. Ang ngiti na dati ay para lang sa kanya. Humigop siya ng malalim na hininga. Oras na. Ang restaurant ay puno ng buhay. Ang bawat mesa ay may sariling kwento ng tawanan at usapan. Ang amoy ng inihaw na karne at sariwang kape ay bumabalot sa hangin. Lumilikha ng isang maligayang kapaligiran. Ngunit para kay Carlo, ang lahat ay tila nagiging malabo. Ang bawat ingay ay nagiging isang nakabibinging tunog sa kanyang tainga. Nakita niya si Bianca at Marco, nakaupo sa isang sulok, nagtatawanan, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang eksenang ito ay nagtulak sa kanya sa bingit ng galit. Lumapit siya sa kanilang mesa. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa poot. Tumayo siya sa harap nila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa kanilang mesa. Bianca. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado ngunit may bahid ng matinding lamig. Biglang nanigas si Bianca. Ang kanyang tawa ay nawala sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mukha biglang namutla. Carlo? Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Si Marco naman ay nagulat din. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Sino ka? Tanong niya, nakakunot ang noo. Sino ako? Ulit ni Carlo, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ako lang naman ang asawa ng babaeng kasama mo. Ang asawa na 5 taong nagpakahirap sa ibang bansa para sa pangarap na sinira niyong dalawa. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtinginan. Ang kanilang mga usapan unti-unting nawala, napalitan ng tahimik na bulungan. Carlo, pakiusap. Hindi to ang lugar. Bulong ni Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Hindi ang lugar? Suminghal si Carlo. Anong hindi ang lugar, Bianca? Saan ang tamang lugar? Sa bahay na pinaghirapan ko? Kung saan kayo nagtaksil? O sa kama na dapat ay sa ating dalawa lang? Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Natawa si Carlo. Isang tunog na puno ng pait. Ako pa ngayon kung anong pinagsasabi ko. Ako lang naman yung nagtiwala sa isang ahas at sa isang traidor. Ako yung nagpakahirap para sa kinabukasan yung dalawa. Tumayo si Marco, ang kanyang kamao ay nakakuyong. Wag mo akong lokohin, pare. Lokohin?
Ako ang niloko niyo. Marco, ikaw, ang bastusin na pumasok sa bahay ng may asawa. Ikaw ang loko na sumira ng pamilya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Wala kang alam sa nangyari, Carlo. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam. Hindi ko alam na niloloko mo ako sa likod ko. Hindi ko alam na may kasama ka ng iba. Habang ako nagtatrabaho sa disyerto. Naglalayong makauwi para sorpresahin ka sa anibersaryo natin. Ang mga tao sa paligid ay lalong nagbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa eksena. Ang ilang waiters ay lumapit, nagtatangkang mamagitan. Sir, pakiusap po, kalma lang po tayo. Sabi ng isang waiter, ang kanyang boses ay nag-aalala. Kalma? Paano ko kakalma? Sumigaw si Carlo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Habang ako naghihirap, nagtitiis, nangungulila. Ang asawa kong yan, nagpapakasasa sa ibang lalaki. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun, ha? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Gusto niyong malaman kung ano pinagsasabi ko? Pwes, tingnan niyo to. Ipinakita niya ang video mula sa spy camera. Ang bawat sandali ng pagtataksil ni Bianca at Marco ay malinaw na nakikita sa screen. Ang mga tao sa paligid ay huminga ng malalim. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang bulungan naging mas malakas, puno ng galit at awa. At hindi lang yan. Patuloy ni Carlo, ang kanyang boses ay matigas. Ibinato niya ang mga resibo ng hotel sa mesa. Ang mga papel ay kumalat sa harap ni Bianca at Marco. Ito ang patunay ng bawat gabi na ipinagpalit niyo ang pangarap namin sa inyong kalandian. Ang bawat resibo, isang saksak sa puso ko. Nanlumo si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Carlo, pakiusap, tama na. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Tama na? Tama na talaga? Hindi pa tayo tapos, Bianca. Hindi pa tayo tapos. Napatawa si Carlo, isang mapait na tawa. Kinuha niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ang parehong singsing na dapat ay ibibigay niya kay Bianca bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Ang singsing na nahulog sa sahig nang makita niyang pagtataksil. Ibinato niya ito sa harap ni Bianca. Tumama sa mesa at gumawa ng isang malakas na tunog. Yan! Yan ang simbolo ng pag-ibig na winasak mo. Ang pangarap na sinira mo. Ang tiwala na nilamon mo. Itago mo yan, Bianca. Yan ang magpapaalala sa'yo sa pagtataksil mo. At sa'yo, Marco, yan ang magpapaalala sa'yo na sumira ka ng pamilya. Na sumira ka ng buhay. Wala kang karapatang gawin to sa akin. Sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Wala akong karapatan? Wala akong karapatan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo, ikaw walang karapatan, Bianca. Walang karapatan na magkunwari. Walang karapatan na magsinungaling. Walang karapatan na durugin ang puso ng isang taong nagmahal sa iyo ng totoo. Carlo, pakiusap. Maawa ka naman ho. Humikbi si Bianca, ang kanyang mga luha ay bumuhos sa kanyang mukha. Maawa? Bakit, Bianca? Naawa ka ba sa akin habang kayakap mong lokong to? Naawa ka ba sa akin habang pinagtatawanan mong sakripisyo ko? Hindi, Bianca. Hindi ka naawa. Kaya wag kang umasa na maaawa ko sa iyo. Lumapit si Marco kay Carlo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Huwag mo namang bastusin si Bianca. Bastusin? Bakit? Masakit ba? Masakit ba marinig ang katotohanan? Hinawakan ni Marco ang kwelyo ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sasaktan talaga kitang loko ka. Subukan mo. Subukan mo akong saktan para makita ng lahat kung gaano ka kaloko. Kung gaano ka kadesperado para makita ng lahat kung sino ka talaga. Hamon ni Carlo, ang kanyang mga mata ay matapang. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumigaw, ang ilang waiters ay lumapit upang pigilan si Marco. Tama na po, sir! Tama na po! Sigaw ng isang waiter. Inilabas ni Carlo ang kanyang telepono. Ang kanyang boses ay malakas. At ngayon, sa harap ng lahat na nakakita, sa harap ng mga taong ito na naging saksi sa inyong pagtataksil,
Ipinapahayag ko. Tapos na tayo, Bianca. Tapos na ang lahat. Hindi na kita asawa. Hindi na kita kilala. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pangarap natin tapos na. Wala nang tayo. Ang sigawan ni Bianca ay umaliwangaw sa buong restaurant. Ang kanyang mga hikbi ay lalong lumakas. Wag, Carlo! Pakiusap, wag! Mahal kita! Mahal? Isang tawa na puno ng sakit. Kung mahal mo ko, hindi mo sana ginawa to. Kung mahal mo ko, hindi mo sana sinira ang lahat. Kung mahal mo ko, hindi mo sana dinurog ang puso ko. Bumalik si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata ng lahat ng tao ay nakatutok sa kanila. Puno ng awa kay Carlo at galit kina Bianca at Marco. Marco, sabihin mo sa kanya! Sabihin mo sa kanya na mahal mo ako! Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay basag. Ngunit tahimik si Marco. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Puno ng kahiyan. Kita mo, Bianca? Kahit siya, hindi ka kaya ipagtanggol. Dahil alam niya ang katotohanan. Alam niya na mali ang ginawa niyo. Alam niya na traidor kayo. Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lumakad si Carlo palayo sa mesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang puso ay durog. Ngunit ang kanyang kalooban ay matigas. Ang paghihigante ay matamis, ngunit ang sakit ay mas matamis pa. Sana maging masaya kayo sa ginawa niyo sa akin. Sigaw niya bago tuluyang lumabas ng restaurant. Iniwan ang dalawa sa gitna ng kanilang kahihiyan. Ang bulungan ng mga tao ay lalong lumakas. Ang kanilang mga tingin ay nakatutok kay Bianca at Marco, puno ng paghatol at pagkasuklam. Ang eksena ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanilang buhay. Isang marka na hindi na kailanman mabubura. Ang balita ay kumalat at tila apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kwento ng pagtataksil ni Bianca at Marco at ang dramatikong paghaharap ni Carlo sa restaurant ay naging usap-usapan sa buong komunidad. Mula sa mga kapitbahay hanggang sa mga kasamahan sa trabaho, ang bawat isa ay may sariling bersyon ng kwento, ngunit iisang sentro, ang pagkasira ng pamilya ni Carlo. Sa opisina ni Bianca at Marco, ang tensyon ay kasing kapal ng uso. Ang bawat sulyap, bawat bulong ay tila isang matalim na sibat na tumatama sa kanilang mga likod. Miss Bianca, pinapatawag po kayo ni Sir Reyes sa opisina. Sabi ng isang staff, ang kanyang boses ay puno ng formalidad. Walang bahid ng dating pagiging palakaibigan. Nanginginig ang mga kamay ni Bianca habang papasok siya sa opisina ng kanyang boss. Ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa magdamag na paghiyak. Bianca, umupo ka. Sabi ni Sir Reyes. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang tingin ay matalim. Umupo si Bianca, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Sir, ano po ang problema? Alam mo kung anong problema, Bianca. Sabi ni Sir Reyes. Inilapag ang kanyang kamay sa mesa. Ang balita sa iyo at kay Mr. Marco kumalat na. At hindi lang sa labas, kundi pati na rin dito sa loob ng opisina. Sir, pakiusap. Hindi po ganun ang nangyari. Hindi ganon, Bianca. May mga video, may mga resibo. At ang pinakamahalaga, may nakakita. Maraming nakakita, ang reputasyon ng kumpanya na dadamay. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari to. Pero sir, trabaho ko po to. Kailangan ko po to. Alam ko, Bianca, pero ang sitwasyon mo, hindi na sustainable dito. Ang tiwala ng mga kasamahan mo nawala na. Ang kredibilidad mo, nasira na. Paano ka pa magtatrabaho na maayos kung ganito ang tingin sa'yo na lahat? Ang mga luha ay bumuhos muli sa kanyang mga mata. Sir, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. I'm sorry, Bianca. But we have to let you go. Effective immediately. Ang mundo ni Bianca ay gumuho sa isang iglap. Hindi po pwede, sir. Pakiusap. Ang desisyon ay pinal na, Bianca. Maaari mo nang ayusin ang mga gamit mo. Sasamahan ka ng HR para sa clearance mo. Tumayo si Bianca, ang kanyang mga binte nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pinagkukunan na kabuhayan na wala na.
Samantala si Marco naman ay nasa kanyang desk. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Ang mga bulungan ng kanyang mga kasamahan ay tila nakabibinging tunog sa kanyang tainga. Kawawa naman si Carlo. Bulong ng isa. Oo nga, OFW pa naman. Ginawa ng lahat, niloko pa. Dapat lang sa kanila yung mga traidor. Narinig niya ang bawat salita. Ang kahiyan, tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Biglang lumapit sa kanya ang isang kasamahan. Marco, pinapatawag ka rin ni Sir Reyes. Sabi niya, ang kanyang tingin ay puno ng paghatol. Pumasok si Marco sa opisina, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Marco, you're terminated. Sabi ni Sir Reyes, walang paligoy-ligoy. Sir, pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Sigaw ni Marco. Wala nang pagkakataon, Marco. Ang ginawa mo, hindi lang personal na usapin. Nakasira ka ng reputasyon ng kumpanya. Hindi natin pwedeng hayaan na magkaroon ng ganitong uri ng tao sa ating hanay. Maaari ka nang umalis. Ang galit at kahihiyan ay naghalo sa kanyang dibdib. Pinilit niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang trabaho, nawala na rin. Sa kanyang paglabas ng opisina, nakita niya si Bianca na papalabas din. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagtama ang kanilang mga tingin, ngunit walang salita ang lumabas sa kanilang bibig. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa isang pagtataksil, ay tila natapos sa isang kahihiyan. Sinubukan ni Bianca na kontakin si Carlo. Araw-araw tinatawagan niya, tinetext. Carlo, pakiusap. Kausapin mo ko. Carlo, nagkamali ako. Patawarin mo ko. Kay Carlo, kailangan kita. Nawalan ako ng trabaho, wala na akong kasama. Ngunit walang sagot mula kay Carlo. Ang kanyang telepono ay patay o kaya ay hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Bianca. Ang sakit ng pagtataksil, mas malalim pa sa anumang paliwanag. Ang kanyang puso ay sarado na. Isang araw pumunta si Bianca sa hotel kung saan nagstay si Carlo. Na nalaman niya mula sa isang kaibigan. Nakita niya si Carlo na papalabas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Carlo! Sigaw ni Bianca, tumakbo papalapit sa kanya. Tumigil si Carlo, ang kanyang tingin ay matalim. Ano ginagawa mo rito? Carlo, pakiusap. Pag-usapan natin to. Humikbi si Bianca. Mahal kita, Carlo. Mahal na mahal. Mahal? Kung mahal mo ko, bakit mo ginawa yun? Ang kanyang boses ay malamig. Nalulungkot ako, Carlo. Layo mo eh. Ang tagal mo. Naging mahina ako. Mahina? Anong mahina, Bianca? Ang pagtataksil ay hindi kahinaan. Isa itong desisyon. Isang desisyon na saktan ako. Isang desisyon na durugin ako. Pakiusap, Carlo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayusin natin to. Ayusin? Paano, Bianca? Paano mo ayusin ang isang bagay na wasak na? Ang tiwala kapag nawala, mahirap nang ibalik. Ang pagmamahal kapag nasira, mahirap nang buuin. Pero, Carlo, ang pangarap natin, ang bahay, ang pamilya. Ang mga pangarap, ang bahay, ang pamilya? Tumawa si Carlo, isang mapait na tawa. Nasaan ang mga pangarap na yon nang kayakap mong ibang lalaki? Nasaan ang bahay na yon nang ginawa niyong pugad ng pagtataksil? Nasaan ang pamilya na yon nang sinira mong lahat? Carlo, please. Please naman, oh. Magsimula tayong ulit, please. Hindi, Bianca. Tapos na tayo. Ang bahay na pinag-ipunan ko. Hindi ko na tinitingnan bilang bahay natin. Ito ay simbolo na ng pait. Ang mga pangarap naglaho na. Ang lahat ng pinaghirapan ko, nawala na. Pero, paano ako? Wala na akong trabaho. Wala na akong kaibigan. Wala na akong pamilya. Kasalanan mo yan, Bianca. Hindi ako. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Ikaw ang sumira sa buhay mo, hindi ako. Carlo, huwag mo naman akong iwanan. Pakiusap. Iniwanan mo ako, Bianca, matagal na. Iniwanan mo ako sa gitna ng disyerto. Nang nag-iisa ako nangangarap para sa ating dalawa. Ngayon, ako naman ang aalis. At hindi na ako babalik pa. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ginawa mo na sa akin, Bianca, kaya ngayon ako naman. Ito ang bunga ng iyong mga desisyon. Panindigan mo. Tulad ng paninindigan ko. Sa sakit na binigay mo. Tinalikuran ni Carlo si Bianca.
Ang kanyang mga hakbang ay matigas. Ang kanyang puso ay durog. Ngunit hindi siya nakaramdam ng ginhawa sa paghigante. Bagkus, mas lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan at kawalan. Ang paghigante ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Tanging mas malalim na sugat lang. "Carlo! Carlo!" Sigaw ni Bianca, ngunit patuloy lang sa paglakad si Carlo. Unti-unting lumayo ang mga kaibigan at kamag-anak ni Bianca. Ang kanyang mga dating kakilala ay umiiwas sa kanya. Ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog. Naiwan siyang mag-isa. Sinisisi ang sarili sa kanyang mga pagkakamali. Si Marco naman, tuluyan nang nawala sa eksena. Hindi na muling nagpakita. Ang kanyang buhay ay nagulo. Ang kanyang kinabukasan ay naging malabo. Ang trahedya ng pagtataksil ay sumira hindi lamang sa isang relasyon, kundi sa buhay ng bawat isa. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang ingay ng Maynila ay tila lalong nagpapalala sa katahimikan sa loob ni Carlo. Ang bahay na pinaghirapan niya ay nanatiling nakatayo, ngunit ang bawat sulok nito, tila sumisigaw ng pait. Hindi na niya ito kayang tingnan. Ang bawat kanto may alaala ni Bianca. Ang bawat silid ay may bakas ng kanilang pangarap na ngayoy abo na. Isang hapon, nakaupo si Carlo sa isang bench sa park. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang batang naglalaro. Ang kanilang tawanan ay tila musika. Ngunit sa kanyang pandinig, ito ay tila isang malungkot na himig. "Pare, kamusta ka na?" Tanong ni Mike, umupo sa tabi niya. "Ito pare, buhay pa." Sagot ni Carlo, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pero hindi na ako ang dating Carlo." "Alam ko pare, ramdam ko. Pero pre, hindi mo naman pwedeng habang buhay na maging ganyan." "Paano, Mike? Paano ko ba kalilimutan ang lahat ng to? Ang sakit, ang pagtataksil. Kailangan mo magpatawad pare, hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo, para makapagpatuloy ka." "Magpatawad? Paano ko magagawa yun, Mike? Ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ang bawat segundo na nangulila ako, lahat para sa isang taong niloko lang ako." "Naiintindihan ko pare, pero ang galit, kakainin ka lang yan. Hindi ka niyang bibigyan ng kapayapaan." "Wala na akong kapayapaan, Mike. Ang kapayapaan ko, kasama ng nawalang tiwala ko." Isang araw, nakatanggap si Carlo ng isang liham mula kay Bianca. "Carlo, alam kong galit ka pa rin sa akin. Naiintindihan ko yun. Wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, araw-araw sinisisi ko ang sarili ko. Araw-araw pinagsisihan ko ang mga pagkakamali ko. Nawalan ako ng trabaho. Ang mga kaibigan ko lumayo na. Ang pamilya ko, hindi na ako kinakausap. Mag-isa ako, Carlo. Sobrang mag-isa. Ang bahay na pinaghirapan mo, ngayon tinitirhan ko mag-isa. Puno ng katahimikan at pagsisisi. Si Marco hindi na nagpakita, iniwan niya ako. Ganun lang kadali. Hindi ko sinisisi ang ginawa mo sa akin. Alam kong deserve ko ang lahat ng to, pero Carlo, sana kahit konti maintindihan mo. Napakalayo mo. Ang tagal mo. Naging mahina ako. Hindi to dahilan, alam ko. Walang dahilan sa pagtataksil, pero sana maintindihan mo lang. Miss na kita, Carlo. Miss ko ang dating tayo. Miss ko ang pangarap natin. Hindi ako humihingi na balikan mo ko. Alam ko namang imposible na. Ang hinihingi ko lang sana, sa isang araw, mapatawad mo ko. Sana isang araw makahanap ka ng kapayapaan. Bianca. Pinulit ni Carlo ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang galit muling nag-alap. Kapayapaan. Paano ko magkakaroon ng kapayapaan kung gumuho ang mundo ko dahil sa'yo? Bulong niya. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa, ni hindi niya naramdaman ang konting awa kay Bianca. Tanging pait at galit ang nangingibabaw. Nagdesisyon si Carlo na bumalik sa ibang bansa. Ngunit bago siya umalis, kinontak niya ang kanyang abogado. "Attorney, gusto ko pong ianal ang kasal namin ni Bianca." Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. "Bah, sigurado ka ba dyan, sir?" Tanong ng abogado. "Oo, attorney, sigurado ako. Tapos na kami. Ayoko nang may connection pa sa kanya." Sige sir, ayusin namin ang mga papeles." Ang bahay na pinag-ipunan niya.
Kailangan niya magdesisyon. Attorney, gusto ko pong ibenta ang bahay. Sabi niya. Kung ano man ang matitira, ibigay na lang kay Bianca. Ayoko na makita yan. Ayoko na magkaroon ng alaala dyan. Pero sir, pinaghirapan niyo po yan. Alam ko, attorney, pero mas masakit tingnan kaysa sa mawala. Ayoko nang may connection pa sa kanya. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong alaala ng pagtataksil niya. Naiintindihan ko po, sir. Ayosin ko po. Nag-empake si Carlo. Ang kanyang mga gamit ay kakanti. Ang singsing na dapat ay ibibigay niya kay Bianca ay nanatili sa kanyang bulsa. Isang paalala ng kanyang nasirang pangarap. Paalam, Pilipinas. Bulong niya habang papalabas ang bahay. Ang kanyang tingin nakatutok sa kawalan. Ang kanyang puso ay sugatan at ang kanyang pananaw sa pag-ibig at tiwala ay tuluyan ng nagbago. Sa eroplano pabalik sa gitnang silangan, ang bawat ulap na tinitingnan ni Carlo ay tila isang kumot na bumabalot sa kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ang pait, kumapit sa kanyang dila. Hindi na siya ang dating masayahin at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Ang kanyang ngiti ay bihira na lamang masilayan. Kumusta ang bakasyon mo, Carlo? Tanong ni Diego pagdating niya sa trabaho. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Parang mas pumayat ka yata. Okay lang, Diego. Marami nangyari. Sagot ni Carlo. Ang kanyang boses ay walang sigla. Ano ba yun? Ba't parang lungkot mo? Nawala ng lahat, Diego. Ang asawa ko, niloko niya ako. Ang mga pangarap namin nawala na. Napailing si Diego. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatsya. Nako, Carlo, ang sakit naman yan. Pasensya na. Okay lang, Diego. Sanay na ako sa sakit. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Ang init ng disyerto ay tila hindi na niya nararamdaman. Ang pagod ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Ang bawat sentibong kinikita niya ay para na lamang sa kanyang sarili. Wala ng bahay na pinag-iipunan. Wala ng pamilya na pinapangarap. Tanging ang pagpapatuloy sa buhay kahit wala ng direksyon. Isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. Sir, naanal na po ang kasal niyo at nabenta na po ang bahay. Ang pera na i-deposit na po sa account ni Bianca ayon sa inyong bilin. Salamat, attorney. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon. Okay lang po ba kayo, sir? Okay lang, attorney. Mas okay na to kaysa sa dati. Ibinaba niya ang telepono. Ang koneksyon kay Bianca ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang paghihigantay natupad, ngunit hindi ito nagbigay ng kapayapaan. Tanging kawalan ang nararamdaman niya. Ang kanyang kaluluwa ay tila isang tuyong lupa na uhaw sa ulan. Samantala sa Pilipinas, si Bianca ay naiwang mag-isa. Ang kanyang buhay ay nagulo. Ang bahay na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay puno ng pagsisisi. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay sapat lamang para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit hindi ito makapagpapawi sa sakit sa kanyang dibdib. Ma, pasensya na po. Sabi ni Bianca sa kanyang ina sa telepono. Ang kanyang boses ay basag. Bianca, bakit mo ginawa yun? Hindi ka namin maintindihan. Sagot ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno na pagkadismaya. Nagkamali po ako, ma. Sobra po ako nagkamali. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Sana matuto ka sa pagkakamali mo. Opo, ma. Sana po mapatawad niyo ako balang araw. Ang kanyang mga dating kaibigan ay umiiwas sa kanya. Ang mga dating kasamahan sa trabaho, hindi na siya kinakausap pa. Ang bawat araw ay isang laban para sa kanya. Ang kanyang kinabukasan ay naging malabo. Ang trahedya ng pagtataksil ay sumira hindi lamang sa isang relasyon, kundi sa buhay ng bawat isa. Nag-iwan ng mga permanenteng peklat sa kanilang kaluluwa. Si Carlo ay patuloy na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na para sa pamilya, kundi para na lamang sa kanyang sarili. O marahil hindi na siya nangangarap pa. Ang kanyang puso ay nanatiling sugatan. Ang kanyang tiwala ay nawasak. Ang kanyang buhay ay isang mahabang, malungkot na paglalakbay. Si Bianca naman ay nanatili sa Pilipinas. Nag-iisa, puno ng pagsisisi. Ang kanyang buhay ay isang patuloy na paghaharap sa mga bunga ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang kanyang kaluluwa ay puno ng pait.
Ang kwento ay nagtatapos sa isang malungkot na nota, nagpapakita na ang pagtataksil at ang paghihiganti ay nagdudulot lamang ng mas malalim na sakit at pagkasira sa lahat ng nasasangkot. Ang pag-ibig na minsan ay puno ng pag-asa ay naging abo. At ang mga buhay na minsan ay puno ng pangarap ay naging mga ala-alang puno ng pighati.